Okay. Ang tema karong ikaduhang hugda ning maong debate, ang affirmative balinisad. Ang affirmative mao ang head sa Crusaders Ministry, Brother Paul San Pablo Alima, Catholic Faith Defender. Then ang negative side ang atong igsuon, Brother Mitchell Bindilio sa SDA 3A Media Debater. Ang tema mga igsuon, pamatud-an nga sayop ang panudlo sa Seventh-day Adventist Church nga tuig 1844. Iyaw sa topic. Ang pagsulod ni Kristo sa labing balaan nga dapit sumala sa Biblia o referensya. Ora karon pag ikaw makamoderate og inganing topic. Ito ang tema karong hapuna mga igsuon. Pamatud-an nga sayop ang panudlo sa Seventh-day Adventist Church nga tuig 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaan nga dapit sumala sa Biblia o referensya. Kining maong topic, ang afirmatibo nining maong debatiya si Brother Paul San Pablo Alima o ang munigar ang Seventh-day Adventist Brother Mitchell Bindilio. The same as sa first round sa maong debate, maora gihapon ang maong mga kalagdaan o reglamento sa ilang panagpangi. Mahitungod dining ilang topic karong hapuna. As well as mga igsoon, maura gyapon ang ato ang hangyo ninyo. Please be listen, then bro, please respect yapon sa moderator. Ini inyong moderator nga kanunay maglingkod kay kapoy magbarog. Okay. Timers. Akong pamatud-an nga kining panudlo sa Seventh-day Adventist Church nga tuig 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit o sa kinikadakong sayop nga panudlo. Mabasa nato dinhi sa ilang libro Lagda sa pagtuon sa Biblia, Seventh-day Adventist ni South Philippine Union Conference, dinhi sa pahina 31 nag-ingon sila, sa tuig 1844 si Jesus misulod sa labing balaan nga dapit sa paghinlo sa langit ng santuaryo. Si Kristo mao ang Pangulong Pari. Dayon ang yutanong santuaryo kada tuig ang pari mosulod sa labing balaang dapit aron dito i-offer ang sakripisyo sa pagpasaylo sa sala sa katawhan. Dayon ang atong Ginoong Kristo sumala nila ang pagsulod sa labing balaang dapit niadtong 1844. Nganong nanudlo man niini ang mga Sabadista. Ang unang yung bersyon ni ining tuig 1844 dili ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit. Sumala sa ilang librong America and Prophecy, pahina 380 mo ning atong mabasa. They refers to Adventists understood that the cleansing of the sanctuary was the purification of the earth by the fires of the last great day, and that this would take place in the second advent. Hence the conclusion that Christ would return to the earth in 1944. Ang ilag yun unang bersyon sa tuig 1844 nga mubalik na si Kristo sa kalibutan. Pero napalpak maning pagtulunan sa mga Adventista, nagipangunahan ni Miller, dahil apel na po ini si Ellen Goldwhite, kay si Ellen Goldwhite, tinunan man to ni Miller. But the appointed time has passed, and the Lord had not appeared. The believers knew that God's word could not fail. Their interpretation of the prophecy must be at fault. So giangko nila ang ilang pagsabot sa tuig 1844 sayop.
Mao nga si Ellen Goldwhite naghimo og laing bersyon, iyan ning ihilot ning sayop. Nga nasayop si Miller nga dili tinuod ng 1844 mobalik si Kristo sa kalibutan. Kung ka ng 1844 mao na ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit. Ang sayop gihilot ni Ellen Goldwhite. Apaw ta na nasakto ba? Dili kay na ako'y manghihilot nga tiwasan hinuon ka sa imong piang. So 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit. Husto ba ne? Kung walan unta magsulti ang Biblia sa kamatuoran, masakto ne si Mr. Bentilio. Pero unsa may giingon sa Hebro Kapitulo 9 versikulo 12, isulat kini ni atong unang siglo. First century ang pagsulat ni Hebro. He did not enter by means of the blood of goats and calves. He refers to Christ. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered, past tense, he entered the most holy place once for all by his own blood. Nini pala nga bersikulo na panghimakak na nato ang 1844 sa Batista. Nga ni atong 1844 kung ang pagsulod, pero matod sa giwali sa balaang kasulatan, he entered. Misulod na siya dito sa labing balaang dapit. Asa man di ay ang labing balaang dapit? Ang tubag, Hebro Kapitulo 9, versikulo 24. Kay wala mo sulod si Kristo sa balaang dapit nga hinimo sa mga tao, nga kopya lamang sa matuod nga balaang dapit. Apan misulod siya sa langit diin nangatubang siya karon sa Dios alang og tungod kanato. Aduna pa ba'y mas labing balaan dapit sa atubangan sa presensya sa Dios? Napawa na. Kung sa mana, kung naapa. So si Kristo misulod, nangatubang siya sa iyang amahan dito mismo sa presensya. Kanus ani nahitabo? Tuba, Kolosas Kapitulo, Episo Kapitulo 4, versikulo 10, busa siya nga mikunsad maura-usab ang mikayab sa lupa sa kalangitan aron lukpo niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. Sa ato pa sa pagsaka sa Ginoo sa langit, misaylo siya ngadto sa kalangitan, miadto siya sa presensya sa Ginoo. Mao nga dinhi sa balaang kasulatan sa Kolosas ato mabasa ang giwali ni San Pablo na nag-ingon 3:1, sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga tua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Sa ato pa sa dan si Kristo misaka sa langit, human nga siya mitubo sa katawhan, miatubang dayon siya ngadto sa Dios kang Amahan. He entered into the most holy place. So nagwali na ang mga apostoles nga niadtong 1844 nakasulod na si Kristo sa labing balaang dapit. Mao nang dako nga palpak kining prueba o pagtulunan sa Masabadista nga ang pagsulod ni Kristo sa langit 1844 pa. Kung walan unta kining mga sitas nga atong giprobe,
makaingon ko nga husto ang mga sabadista. Pero sanglit ato man tuuhan ang giingon sa Biblia that He entered into the most holy place. Sa ato pa, sa wala pa ang tuig 1844, nakasulod na si Kristo. Apangutan, nakinsa man ng Kristo kaha nga nakasulod sa 1844. Asa man ay miskala si Kristo, Mr. Bendilio, sa iyang pagsaka sa langit, nga 1844 pa man ang pagsulod sa labing balaang dapit. Pero sayop ka na nga pagtulunan, dawato nato karong kahaponon, nga ang insakto nga panudlo, kining itudlo sa Biblia, nga dili 1844 ang pagsulod ni Kristo sa langit, kundili niadto pang 1st century sa iyang pagkayab sa langit, nakasulod na siya dito sa labing balaang dapit. O kining akong pagpruiba, so posinte na sa pagpabarug sa tima nga akong gipruibahan. So open ako sa iyang mga pangutana. Ang hapon sa akong kaatbang Brother Paul Alima. May hapon. Andam na ba ka sa pagtubag sa akong pangutana? Andam na, sige, pangutana. Salamat. Ang imong tema nag-ingon, sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist nga mao ang 1844 pagsulod ni Kristo sa langit. Pangutana, gigamit nimo ang lagda sa Adventista sa pagpamatod sa imong tema nga sayop nga 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaang dapit. Mabasa ba sa lagda sa Adventista ang pulong sayop ang doktrina sa Adventista? Mabasa o dili? Kategorikal. Di mabasa kayo, may kawatan mo angkol nga siya kawatan. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Kay dili man dahil mabasa. Uyon ka nga imo-imo rato o wala sa lagda sa doktrina sa Adventista. Ako nang giko al kontra pinaagi sa kamatuoran sa Biblia. Kay kung wala pa ni nga kamatuoran sa Biblia, sakto ka Mr. Bendilio. Okay. Kay batud pa nimo imong gi al kontra. Sumala sa Biblia. Mabasa ba nimo sa Biblia nga si Kristo wala ni sulod sa 1844 sa langitong sanctuaryo sa labing balaang dapit? Mabasa o dili? Wala, kay kinin pagsulat din sa Hebrew 1st century. Akong basahon sa Hebrew 9:12. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood. So natong 1st century, misulod na. Muna ka ng imong 1844, pilte ko ng palpata, Mr. Bendilio. Objection, Mr. Moderator. Objection. Wala ko nag-ingong mabasa sa Biblia. What's up, dali. Ang ako, objection. Ang akong Moderator's pangutana. time. What's ka object ka? What's up? Ingnon sa ako. Okay, proceed to your objection. Okay. What, ana? Okay. Ano gamay? Okay. Okay. What is your objection? Ang akong objection, mabasa ba sa Biblia nga wala ni sulod si Kristo sa labing balaang dapit? Na atay categorical question, answerable categorically. Ni Britso siya basa, wa siya nitubag sa categorical. Okay. Di yun na mabasa kay sayop na. Kung saan ano, ipabasa rin mo ng sayop man na. Ang sakto mo maning sa Hebrew. He entered the most holy place. Mo nang duha na dahil sakto, imo pa pasakto ng imong 1844. Mo nang di na mabasa kay pirte ng sayop nga pagtulunan Mr. Bendilio, hunong na sa pagbandilyoan ng sayop din nga pagtulunan. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Ingon ka, matod sa mga apostoles, nagwali na ang mga apostoles, nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit 1844. Husto itong pagkasultiyaw sa'yo. Sayop lagi ng imong 1844. Morang di yun na imo mabasa. Ayaw ko pangitae sa buta ng sayop sa Biblia. Kaya husto ng Biblia, imo ikarga na imong sayop pagtulunan. Ang mabasa din basahon ako para makasabot yun ka. Hebrew 9:12.
He refers to Christ, did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered, past tense, misulod na, to the most holy place, once for all, by his own blood. Ang sakto, nga during pa sa pagwali sa mga apostoles, nakasulod na si Kristo. So kung imo pa nang ipasud ng imong 1844, di na masud kay sayop man na. Sunod pangutana. Pangutana. Ikaw may gawali ka ganiha, kasulti na rin ganiha. Nga ang mga apostoles nagwali na si Kristo disulod na sa 1844 sa labing balaang dapit. Sayop man di ay ni, matod pa nimo. O yun ka, ikaw rapis mo na sayop. Wa lagi magwali ang apostolos nga 1844 kay sayop na. Ang sakto kining 9:12 sa Hebro nga during sa mga apostoles gisulat na kay sa Hebro 9:12 nga si Kristo misulod na sa labing balaang dapit. So kanang imong pangutana nga 1844 ang ipabasa na nimo, di gyud na mabasa kay sayop man na. Pangutana. Ang imong tema, sumala sa mabasa sa Biblia o sumala sa dili mabasa sa Biblia? Tubag. Pamatud anako sumala sa Biblia o gipamatud anako kanang imong 1844 perting sayo pa kay dili 1844 si Kristo misulod. First century pa nagwali na nga misulod na si Kristo sa labing balaang dapit. So wa nagpag-asa og puruhan ng imong 1844 nga may sakto na. Sunod pangutana. Kay matod pa nimo sayop ning nga doktrina sa Adventista. Unsa man ay hustong doktrina sa 1844 kasayop man ka ang doktrina sa Adventista 1844 itukan. Di na ako obligadong pagsultian ang husto kasayop lagi na ang akong katungdanan din nga bungkagon ko na nga sayop pinaagi sa paggamit sa Hebrew 9:12 that Christ entered into the most holy place. Nisulod na siya. So ayaw ko pangutanan ng i-prove na ako din ng 1844 kay sayop na siya nga pagtulunan. Imong katungdanan na unya nga imo nang i-prove na correct na. Ang akong pangutana kay ang imong tema conclusive sayop. Praber ka mo insulting nga sayop ang 1844 nga may pagsulod ni Kristo sa sanctuaryo sa labing balaang dapit. Itukan ko na unsa na hustong pagtulunan sa 1844 nga dili sayop sama sa Adventista itukan. Di na nako pagtulunan ng 1844 imo na. Ako lang gi-prove din nga sayop na. Pinagi sa paggamit sa husto nga mga referensya sa Biblia aron mo guba na ng inyong sayop nga pagtulunan kay gihilot raman ni Ellen White ng sayop ni Miller. O sa ako nang giingon na ay manghihilot nga tiwasan hinon mong piang nang si Ellen White na niwasay ni sayop ni Miller. So pangutana. Mr. Paul, akong pangutana simple. Kay sayop man ang 1844 nga doktrina sa Adventista, makatug-an ka ba sa hustong pagtulunan 1844? Makatug-an or dili? Tubag! Kategorikan. Tug-anan tagani ang 1844 sayop, unang sayop, 1844, kaya basa na ko sa American Prophecy, inyo man agamito ko ni inyo. Ang inyong unang teaching in 1844, nga si Kristo mo balik sa kalibutan sa tuig 1844 na sayop mo ang interpretation according din na sipyat ang interpretation. Ikadong interpretation niyo sa 1844 nga misuod si Kristo sa most holy place na sayop na pod. So ang imong pangutana makatug-an ba ko sa 1844? Makatug-an ko kay pertin sayop pa. Okay. Sunod pangutana. Kung si Kristo musulod sa labing balaang dapit sa 1844, makahimo siya dili, tuba. Di yun na pwede mahimo nga musulod siya, kaya nakasulod naman siya. Pagawason pa rin mo sa 1844, para musulod na po 1844. Nahon sa naman ka. Nisuod na ganin atong first century. Pagawason na po niyo papasudo na 1844. Di yun na mahitabo ng imong gipanaghap, Mr. Bindilio. Ang atong pangutana, Mr. Paul Alima, kung si Kristo musulod sa labing balaang dapit 1844, makahimo siya o dili? Tubaga, kategorikan, makahimo dili? Di na lagi siya musulod na, kaya nisulod na gani, pagawason pa rin para musulod na po. Asa di mo mabasa? Imo din, manuburehong si Kristo. Ayaw, manipulit si Kristo. Kristo,
gawas na gud kay pabalikon na po itin posible man nga mosulod ka diha. Di gyud way gyud puruhan nga mensakto ng 1844 kay naguba na mismo sa kasulatan. Okay. Nga nisulod na si Kristo sa holy place, wala pa gani ang 2nd century sa pagsulat pa sa Hebrew. Sunod pagutan. Oyon ka ba, Mr. Paraima, nga ang sanctuaryo sa langit doon ay duha karom holy place o most holy place? Oyon ka, sumala sa Biblia, supa? Oyon ko ni Ana. Pero si Kristo misurod lagi sa most holy place dito pa sa 1st century. Gisulat na sa Hebrew 9:12, He entered into the most holy place. Ang sayop diha, bisa pagkatuluhon pa ni mo, holy place, holier place, holiest place. Sayop gihapon ng 1844 nga misulod. Sunod pangutana. Ang akong pangutana, Mr. Paul Moni, oyon ka ba nga sa holy place na dito ang mga candlestick? Oyon ka or suka? Why problema na bro, basta ang pagsulod atong gidebatihan nga dili 1842. Di ang pangutana, oyon ka? O yun lagi Okay. ko, wa ko isupak ana, ang isupakan ako kanang inyong sayop nga pagtulunan. Sa Sunod. 1844 ang pagsulod ni Kristo, guba na ana dinhi pa lang sa Biblia. So, Sunod pangutana. Kung mabasa nako sa Biblia nga nakita sa usas mga apostoles nga si Kristo nagtindo diha sa dapit nga doon ay candlestick nga mao ang holy place dito sa langit, supakon mo yunan? wa lagi na problema. Kay ngano man holy place, most holy place, ang atong gidebatihan ang most holy place man nga si Kristo lagi misulod na 1844. Okay. O sa sayop lagi ng imo Mr. Bendilio, 1844 misulod. Guba naman sa 9:12 sa Hebrew. Matod pa nimo nga nasulod na si Kristo sa most holy place. Unya ang holy place lahi sa holy place kay na ang candlestick. Unya uyon man di ay ka nga nakita sa usas mga apostol si Kristo nga dito siya sa dapit sa holy place nga na ang candlestick. Uyon asa may tinoda na sa most holy place dito o na pa sa holy place. Tumaga. Ang tinuod kining Hebrew 9:12 ang imo mo'y sayop ng 1844. Sunod pangutan na. Okay. Kay matod pa nimo ang Hebreano 9:12. Ang Hebreano 9:12 mabasa nimo nga gikan dinhi siya si Kristo ni Cristo sa most holy place. Wala ni agi sa holy place. Tumag. Daghan na itong ipangbasa nako nga He entered into the most holy place. Asa man sa gikan sa dang mikayab man siya. Kibasa na ganaw dito sa Okay, salamat. Okay. Para bro, tigbasa ko no ka bro. Ako hayon tigbasa kay may na magsulti ta nga naa tay tigbasa. Okay, atong ihatag na usab ang kahigayunan sa musupak nining maong tema sa gipabarugan sa tuigsoon Brother Paul San Pablo Alima, sulod sa 15 minutos. Time start now. Okay, mayong hapon mga kaigsonan ko rin sa Cebu sa Plaza Independencia. Karon pa ko kakita debate nga nahibalo siyang sayo pero di siya katugag kung siya husto. Nakuha ba ninyong pawag? Once mo conclude kag sayo, ito ka ng husto. Kaya unsaon nimo pag-convince sa tao nga sayop na nawa kay ma-prove na husto. Tinaw. Nangutana ta, mabasa ba sa Biblia na si Kristo wala ni sulod sa 1844 sa labing balaan dapit? Ang tubag niya, di mabasa. Nakasulod lagi. Nakasulod na daw. Mato pa na, kasulod na. Ang pangutana, dito ba po ni siya? Ha? Ha? Mga kaigsunan o mga kaigalaan, nigamit sa lagda, gigamit ang 1844 nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit, lagda sa Seventh-day Adventist, pamatod aniya, sumala sa Biblia ang referensya, gipangutana sa lagda, mabasa ba nga sayop? Why mabasa? Kay why kawatan mo angkod? Wa man ko nangutana ang kawatan mo angkod bagdi.
Kaya ang tubag, mayon tato pangutanan, ang kawatan mo, ang kondili. Di ba? Ang siya tutubag ka. Huwag kawatan mo ang kon. Nangutan ako man, mabasa ba diha? Na sayot ang doktrina diha nga 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaan dapit. Huwag mo basa. Ingat dahil siya. Dagat siya pambasa. Usas dibasa niya Hebreano 9:12. O niya 9:24. O niya ang nindot igsoon, mo nindot ni angkon siya nga lain ang hulagway sa balaang dapit o sa labing balaang dapit. Nga ni angkon po siya nga nakita sa usas mga apostoles nga si Kristo nakita dito sa balaang dapit pa. Sa ato pa ang Biblia, wala di ay na automatic nagtudlo na ni Jesus Kristo. Kay og Kristo pa, dili daw ta na gidritso, gidsulat nga nakita dito siya sa dapit nagtindog sa duna na adiha ang mga kandelero or candlestick. Muna mo basa sa Biblia. Atong basahon. Ato to sa Catholic version. Naagi tinuod nga sanctuaryo sa langit. Hebrehanon 8:5 atong basahon. Hebrehanon 8:5 yung diri. The worship in copy and shadow of the heavenly sanctuary, as Moses was warned when he was about to erect the tabernacle, for he says, "See that you make everything according to the pattern shown you on the mountain." Okay. Naabay langit ng sanctuary. Naawala. Heavenly sanctuary, mabasa. Ang pangutana, ang heavenly sanctuary igsoon, giyon sa manipaghulagway, kay mo man gipakita sa Dios kay Moises, sa diwa pa siya nagtukod og sanctuary din siyota. Mani, Hebrehanon, Kapitulo 9, versikulo 1 ngadto sa 3, sa The Living Bible Catholic Version. 9:1 nga to sa 3. Ingon dun Now in that first agreement between God and His people, there were rules for worship, and there was a sacred tent down here on earth. Inside this place of worship, there were 2 rooms. The first one contained the golden candlestick and a table with special loaves of holy bread upon it. This part was called the holy place. Then there was a curtain, and behind the curtain was a room called the Holy of Holies. O sa gigon, gisulti ni Apostol Pablo na ang sanctuaryo dito sa langit na gihapon ng kahimtang na dunay duha ka room, duha ka kwarto. Ang holy place na diha ang candlestick. Unya na kurtina nga nakaulan, unya ang luyo niya ng maong kurtina ang the most holy place. Sakto to iya. Nagibasa sa Hebrehanon 9:12. Pero sa di pa maabot sa Hebrehanon 9:12, klaro tinaw nga si Kristo dito nakita sa dapit sa may holy place. Revelation 1:12 and 13 atong basahon. Revelation 1:12 and 13. When I turned to see who was speaking, there behind me were 7 candlesticks of gold, and standing among them was one of look like Jesus,
who called himself the Son of Man, wearing a long robe circled with a golden band across his chest. His hair was white as wool or snow, and his eyes penetrated like flames of fire. Asa nakita igsoon sa Ginoong Hesus ni Apostol Juan? Dito sa dapit nga naa ang candlestick, mga kaigsuonan, dito sa langit. Unsa gani, baliko nato igsoon ang Hebreano 9, uno ngadto sa 3, ang dapit sa may candlestick, holy place, mga kaigsuonan, dili most holy place. Atong basahon. Baliko na to. When I turned to see who was speaking, there behind me were 7 candlesticks of gold, and standing among them was one of look like Jesus, who called himself the Son of Man, wearing a long robe circled with a golden band across his chest. Okay. Klaro. O niya, kaya ang atong tema, Biblia magreferensya. Naay mabasa nga si Kristo nakita dito sa balaang dapit. Nga naadapit diha ang candlestick. O niya, kaya na may referensya. Sumalas, tema. Mauna nga sa Selected Messages Book 1, page 125. Nag-ingon din in 1844, Christ entered into the most holy place. May pa ko, kaya na ko'y nabasa, siyang ningong sayo, wag yun yung tao'y nabasa nga sayo. O niya, normal man na. Basta gani kaatbang sa pagtuo, di ko na mo uyos doktrinas kitudlos kaatbang, puro ko na sa bisag sakto. Di ba? Kinsa man ko nung tawana karon nga mutugaan, mo uyon nga, sakto ng doktrina niya, kaaway kasupa ka sa maong pagtulunan ka sa maong relihiyon. Mauna mga higalag, mga kaigsuonan, initak naa sa kahaponon. Isip usakan negative sa tema. Ako lang gisundan siya nga ang iyang pag-ingon ni Dritso si Kristo sa most holy place, dili na tinood, pero dili ko agay ko mapamatod ani. Ako lang gikorek ang iyang iwan nga gihilot ko ni Mrs. White. Di na ba po makabasa si Ellen G. White manghililot? O gani, mabasa na si Ellen G. White mananabang, manghililot pa noon. No? Nga, Salmo 101:5, ang magbutang-butang ta, di na mata ka gawa sa silot. O kung sa silot sa Ginoo. Ano, nagpahilot is Paul Alimag ang Mrs. White, muto o po ko kami siyang, ako nagpahilot ko, Brad, niya, gitiwasan magbago ang piang. Unang nakakonklud kong na, manghililot si Ellen G. White nga mutiwas pos na piang. Higala, igsoon, pila na oras, niining takna mga kaigsuonan. Atong na suta, opinion ra ni Paul Alima ang conclusion nga sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist nga 1844 si Kristo nisulod sa labing balaang dapit sa langit. Nga naman, wa may mabasa. Sumala ko sa Biblia ang referensya. Ha? Nga ni arabagoy ilang kuan nga libro katikese mo Catholic Church nga ang bugtong mo interpret sa Biblia mao lang ang magisterium nga mao ang Papa sa Roma. Asa kaha mabasa sa ilang CCC nga ni-declare ang ilang Papa nga sayop ang doctrine sa Seventh-day Adventist nga 1844 nisulod si Kristo sa labing balaang dapit. Kung naay mabasa man galing nakatabla nga naman nabasa kung sa kontra man pod. Natural man na. Nakatural man na.
Pero kanis Brother Alima, buutan kayo ni. Mutugaan na po na siyang way mabasa. No? Now, initak na ang mga kaigsuonan o mga kahigalaan. Kung di mo gamit kang sayop na, di anang gusto. Kay gasigira kang iyong sayop, wapo ka ipresentar nga husto. O niya sumala sa Biblia, imong ibasa ang Biblia, pangutan-on po ka, wapo kay mabasang sayop na. No? Mao na mga kaigsuonan. Mao na nga burden of proof na niya karon, kay negative man ko. Negative ko ani nga tima. Ani nga debatiha. Burden of proof na niya nga mingon na siya. Kung mawasan ako, dili sa Biblia nga sayop ang 1844 na doktrina sa Adventista na si Kristo ni sulod sa labing balaing dapit. O yun na nimong kapildihan. Mabasa sa Biblia na mga kaigsuonan. Wailangan, akong hipuso na. Uli ko dumagite. Di ba? O huwag mabasa. Di ko magdalik-dalik uli ani. Kay pintahonon pa na niya. Kay ang iyang sumala sa Biblia referensya ni resulta sumala ra niya. Muna, akong tambag ni sa akong kaatbang. Amigo kay nako ni. Sa sunod nga debate, ayaw gamita ang Biblia kung wag gyoy kay mabasihan diha. Ing na sa sunod nga debate, pamatod anako nga sayop ang doktrina sa Adventista sa SDA na si Kristo ni sulod sa labing balaan dapit 1844 sumala nako. Way labot ang Biblia. Wala ka na mga anak, ako ka sa radyo. Iya lamang ni sa nagsibya, way labot ang istasyon. Kaya imong apil-apilo ng Biblia, o di ka makatukan na mabasa sa Biblia, na sayop na, katilingbod sa mga taong maminaw. Naghimong-himo ka og ideya na walay pasikaranan sa Biblia. Gibasa ni mong Biblia na imong himong puhunan, na ang imong tibaw tinuod, kay na'y Biblia nga mo pamatod, apan napakyas ka, kay waka nakapamatod sa Biblia na ang doktrina sa SDA 1844 musulod si Kristo sa labing balaang dapit sayop mga kaigsuonan niya. Di ko no makahimo, mura po na Kristo nga Diyos nila nga di makahimo ba si Kristo pagsulod? Adili makahimo, magbote kang Kristo musulod. Walay butang nga dili mabuhat sa Dios. Lucas 1:37. Basig kinilang Kristo inutil kay dili makahimo sa pagsulod sa 1844 sa langit ng santuaryo sa labing balaang dapit igsoon. Ang akong Dios makahimo sa tanang butang nga si Kristo. Mahimo niyang tanan. Igsoon higala negative man ko. Negative man ko. Sa may katungdanan sa negative, alang-alang mo yun. Ha? Di ko mo yun. No? Kay negative man. Kay sa debate, o say affirmative, o say negative. Ang pakyas lang sa akong kaatbang karon, nagamit og sumala sa Biblia ang referensya, pero wag gyud mabasa ang iyang tema, sumala sa Biblia ang referensya, nga sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist na 1844 nisulod si Kristo sa labing balaan nga dapit. Mauna atong hinuktukan mga igsoon. Kamong naminaw karon, ang inyo pagtimbang-timbang lang. Sa debate, walay daog way pildi. Nga naman, gawas og magpustahanay mo diha o saan po ninyo pagdeklaran. Kaya ang moderator di man i-judge. Ha? Kanya, diining debatiha, kami ni Brother Paul Alima, kami duha pildi. Ganuan, kami may nigasto sa among kaugaluliyong plito Brother Paul Alima, apersa, praise the Lord. Pero ngay mo ingon diha, natapla na mo, iripan na mo ang inyong mga plite, kamong duhang Brother Paul Alima,
Aron dili mo yung taong napilde. How, amo na po ng dawaton, aron kami, puros na po ni daog. No? Kaya nga mo diri mga kaigsoon, mga kahigalaan, layog sa rason, pero way labot korason mga higala kaigsoon. Pagpakan na itong Ginoo. Ay, ako. Okay, dagang salamat. Maing hapon ka na itong taran. Agan pag-usap o masipang pagpak ang ato ang negative side, Brother sige, Mitchell Pendilio. O karon na rin natin sa cross-examination nga magikan sa atong affirmative side, sulod sa 10 minutos. Time start now. Mr. Mitchell, kung kining pagtulunan sa Sabadista nga 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit, husto ni yun sa manimo pagkasayod nga 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit. Daghang salamat sa simple nga pangutana. Ang tubag is very simple. Giunsa nako pagkasayod kay ni adinhi sa Selected Messages Book 1 page 125. Christ entered into the most holy place in 1844. Salamat sa nindot nga pangutana. Ang tema sumala sa Biblia referensya sunod nga pangutana. Kanang Selected Message kang kinsa man nga sinulat? Kailin G. White. No, alang-alang po ni sa inyong Santo Papa. O niya referensya man. Wa man nagingon ang referensya nga. Ang amo ang referensya, ang Katolik referensya lang dili ang amo, dili ang salain. Mauna nga, kay sumala ba sa referensya ang Biblia, mababasahon unta ni mo diri nga nagtugaan po ni nga sayop ang 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaang dapit. Sunod pangutana. Sa ato pa si Ellen Goldwhite ra ang miingon wala ang Biblia. Excuse me. Sa ato pa kay matod pa nimo si Ellen G. White ra magkahiniingon ug mao na imong source sa imong kasayuran. So sa ato pa si Ellen Goldwhite ray miingon nga 1844 ang pagsuod ni Kristo wa na sa Biblia. Motubag na ko. Ayaw nang sa ato palagi kay apil ko ana. Ang dibati ko ta sa imura. Ang giingon ni Ellen G. White naghatag siya ginsaktong tuig nga si Kristo ni sulod 1844. Ang inyong libro nagtudlo nga si Kristo ni sulod sa labing balaang dapit. Natubag ang pangutana kay ang pangtima sumala sa Biblia referensya. Sunod nga pangutana. So sa ato palagi kanang tuig 1844 nga si Kristo misulod sa labing balaang dapit kang Ellen Goldwhite ra nga teaching nagsulti og tinuod o namakak. Ate, wala gyud namakak si Ellen G. White. Ngano man napamatod-an man sa Biblia nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit, human siya nakita ni Apostol Juan nga nagtuwa dito sa balaang dapit. Mao nang gihatagan lang pitsa ni Ellen G. White unsang tuiga ni sulod. Kay si Kristo makasulod sa bisan unsang tuiga kay akong Dios dili inutel. Bisan kanus amo sulod, ang imo ra inutel kay di na makasulod 1844. Ining Hebro kanos ama ning isulat? O ka ba nga nasulat ni adtong unang siglo? Excuse me, moderator. Out of context. Ang tema sayop ang doktrina sa Adventista. Wa gyud nagtima kanus ang nasulat ang Hebro. Ibalik sa tema kayo ako ubanan masaag ming duha. Counter objection, Mr. Moderator, ang among tema sumala sa Biblia referensya. Nagamit ko ining Hebro aron gub-on nako nang giingon sa ilang maestra nga si Ellen Goldwhite 1844. So ang ako premise kining Hebro nasulat ba ni atong unang siglo o yun ka dili? Okay, rolling ako sa duha ka objection. Brad Mitchell, ang pangutana ni Brad Paul is valid. Your objection is not granted. Excuse me, Mr. Moderator. Kaya pagpahalata. Excuse me. Why? Excuse me, Moderator. Moderator's time. Excuse me. Ruling of always respect the ruling of moderator. Ganong valid man? Kasi siya ang affirmative side. Ang affirmative side na asay right nga ipangutana ang iyang gipabarog. Gigamit niya ang Hebro
sa pagpangutana. So nasa right. Excuse me, Mr. Moderator. What's lagi pa? Ang tataya po ko lang clarification sa kamay. Clarification sa kamay. Gigamit niya ang Hebro, excuse me ha, respeto ko sa imo, pero ayun klaro. Gigamit niya ang Hebro sa pagpamatuod nga si Kristo sulod sa labing balaan dapit. Wala gamitan niya ang Hebro kanos agisulat. Inausa ba po noon? Iyang gipamahayag ganina. Nga first, wala question. Sa kita naman ikaw tani. Gipamahayag sa atong affirmative side nga first century ni sulod. Gi-quote niya ang Hebro 9:12, ang affirmative side pwede niya nang magamit ang iyang mga statement kay siya ang affirmative. So ikaw nga negative, obligado kang mutubag sa claim sa affirmative side. Sakto na. Sakto na. Pangutanon ko niya sa Hebro 9:12 nga nisulod ba si Kristo wala. Kaya ko pangutanon niya kano sa gisulat. Moderator's time. Please respect lagi moderator. O sabi ato ang sig moderate ani. Pawin na sa ba? Naminom. Sa man na dugay na mo nilang tugi. Pamao naman ni ato ang ruling. Mauma po na ito ang mga rules, reglamento. Once kani, kung mabasa ka o mga argumento sa ng debate, klaro na, ang affirmative side kay siya may claim, pwede niyang mapangutana ang iyang mga gipabarog. Affirmative side man, unless kung he is negative. Siya man ang affirmative, kanang iyang gipanggamit, kay imo man ang gisupak na, imo man ang gisupak ang iyang mga statement, so kanang iyang imong gipangsupakan nga statement, pwede sa daniyang gamiton pag balik nimo. Okay, Mr. Moderator. So, ang ruling na to, inahanglan, mutubag yun ka sa maong pangutana, kay ang pangutana is valid. Okay, Mr. Moderator. Before na ako na ihatag ng pangutana. Isa kadali. Please proceed. Repeat your question, Brad Paul. Gigamit na ako ng Hebro Kapitulo 12 sa akong pagbabarog. O gisukna ko lang ikaw kung kining Hebro ba, nasulat ba rin itong unang siglo? O di ka ganahan mo to bago kirapot sa ako. Okay, ang akong tubag mo ni siya. Matubag na ako na. Pero wata dire gadibati kanus anak gisulat. Pangutan na ako, nisulod ba siya 1844 o dili? Kaya itong topic mo na. Wa mataga debate yun din kanos ana sulat ang Hebro, kanos mo na ato lang nagdebatihan, kanos ana sulat nasulat ang Roma, mo na ato debatihan. Okay. Wa mataga debate diha. Ang imong tema, ang imong pangutana, i-coincide sa tema. Ang Hebro nasulat ni atong 1st century, wa na ilalis. Og sumala din sa Hebro 9:12, he did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once and for all by his own blood. Sakto ne, dili, kategorika. Sakto na, wagod na sayop, pero wa nagsulti diha nga sayop ang pagtulunan sa SDA nga 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaan dapit. Walay pitsa diha. Walay pitsa gitudlo lang ni Apostol Pablo nga naay ni sulod si Kristo ni sulod sa labing balaan dapit. Gipahayag ni Juan prior siya ni sulod nakita si Kristo sa balaan dapit. O niya gitudlo ni Ellen G. White nga 1844 siya ni sulod. Sulod nga pangutana. Kay miingon ka man nga sakto ang akong gibasa nga he entered the most holy place. Nakasabot ka ba og pulong entered? Okay. E-N-T-E-R-E-D? Wala. Nakasabot ko, Mr. Apol Alima, na ang Biblia mo gamit dito sa past tense, nga dili past tense. Sama sa Juan 17:5. I had glory with you. O niya past tense na, pero present tense. Ang Biblia, dili ni mo na kuan sa grammar, na imong ikuan ang grammar, kay kuan as past tense na siya, nahitabo na kay maglayog ang Biblia. Sa pinadayag, gisulting nga si Kristo nakita ni Juan dito sa balaang dapit, sa pinadayag 1:12 ug 13, diha sa
Hebreano 9:12, gipakita lang diha nga si Kristo human dito nisulod na pod sa labing balaang dapit. Onya gitudo ni Ellen G. White kanus as sinasulod 1844 kay ang di mo magod sumala sa Biblia ang referensya. Basa sa Biblia o kang Mrs. White nga sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit 1844 aron makabarog ang imong tema. Sunod pangutana. Kay nakasabot ka man kaha og pulong entered. Unsa man ang entered? Wa pa kasulod o nakasulod na? Okay, mutubag na ko. Gipahayag ni Apostol Pablo nga nisulod. Nisulod. Pero, wani ko niya nga dili po na 1844. Pero gisulti ni Apostol Juan, prior ana, nga tuwa siya sa balaang dapit. O niya gihapahayag din niyo at aron ka magiyahan nga 1844 siya nisulod. Kaya ang imong tema, sumalabas Biblia ang referensya. Kung dahanto di ka makabasa nga sayop ang doktrina sa Adventista nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit 1844, wagoy nahimo nakabarog ang imong tema. Sulod pangutana. Kining pag-ingon nimo kining pulong entered nakasulod na og dili kay mosuluray pa. Nagsulti kag tinuod o namakag? Nagsulti kag tinuod kaya gipasabot ni Apostol Pablo ni ana wala gahatag siya pitsa. Wala siya gahatag unsang tuiga. Gipahayag niya nga human dito si Kristo nakita sa balaang dapit. Dito na po siya nakita nga nisulod sa labing balaang dapit. O mga tuna kag pitsa di adire sa Ellen G. White selected messages book 1 page 125. Ang imong tiba sumala sa Biblia ang referensya wa kay nabasa imo-imo ra na ang doktrina sa Adventista na 1844 nisulod si Kristo sa labing balaang dapit sayop busa panglingkamot yun nga makabasa kay referensya o Biblia aron makabarog imong pangutana imong tema. So sa ato pa uyon kara nga si Kristo misulod na sa labing balaang dapit sa pagsulat ni ining mong Hebro. Wapo nagino diha nga pagsulat na ako nani nasulod na si Kristo. Wag yun. Di ko kumuyon. Ang mabasa diha nga nisulod si Kristo. Ang mabasa diha gipakita nga human si Kristo. Dito nakita ni Juan sa balaang dapit. Nisulod siya sa labing balaang dapit. Kanusa 1844 selected messages book 1 page 125. Ikaw wa kay nahimo na ako'y nabasa nga nisulod kanusa aban wa kay nahimo Biblia referensya wa mabasa nga sayop ng doktrina kay kanang pagyuni mong sayop wa referensya Biblia ni David nimo kay imo-imo ra na. Sa ato pa kay miuyon ka naman nga kining entered misulod na dayon gisulat ni sa writer ni antong unang siglo. Sa ato pa uyon kana nga sa pagsulat ni ining Hebrew 9:12 si Kristo nakasulod na sa labing balaang dapit. Di po ko mauyon kay wala dihay mabasa. Wala mabasa. Ang akong uyonan nagapahayag lang si Apostol Pablo nga human nakita ni Apostol Juan si Kristo dito sa balaang dapit. Iya na pong gitudlo nga nisulod na po siya sa labing balaang dapit. Mao di akong giyuyonan. O niya kaya ang imong tema o sa tema pawatudan ko na ang doktrina sa Adventista sayo sa Adventista sayo o sa sayo 1844 nisulod si Kristo sa labing balaang dapit. Asaw gibase Biblia referensya matapos lang ang tema walay nabasa Biblia referensya sayop ang 1844 si Kristo nisulod sa labing balaang dapit kaya ang Kristo nako pwedeng musulod bisag kanusa kay gamhanan siya ang tanang butang mahiwo sa Dios. Sunod pangutana. Uyon ka ba Mr. Bendilio nga ang labing balaang dapit mao mismo ka ng kung diin anaa ang trono sa Ginoo? Okay, mutubag na ko. Mutubag ko. Mutubag. Wag yo'y mabasa nimo diha. Nga ang gingon diha sa gingon ni Apostol Pablo ang sanktuaryo sa langit nabahin sa duha. Wala ang dapit o labing balaang dapit. Hebrehanon 9:1 ngadto sa 3. Wala gyud. O niya ang trono sa Dios kung imo tawag God is everywhere. Ilingon na gibasa sa Efeso 4 versikulo 10 nga kahukmanan ni Kristo at sa Dios na atanan. Pero di mo gubaan kamaturan nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit human nakita siya ni Apostol Juan nga dito sa balaang dapit o niya gitudlo ni Ellen G. White 1844 selected messages book 1 page 125.
Sunod pangutana. Asa day dapit sa imo, Mr. Bendilio, ang labing balaang dapit, kung dili ka na mong trono sa Dios. Tubag na ko. Tubag. Ang labing balaang dapit na sa ikaduha nga kwarto sa sanctuary. Daghang salawat. Okay, daghang salamat. Nelson, sa pangutana ni Mr. Alima, nakabantay ba kung mabasa na ako sa niini nga referensya na sayop ang doktrina sa 1844 pilde. Nakadungog mo? Nakadungog ba mo nga nagingot siya kung mabasa na ako sa Biblia na sayop ang doktrina nga 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaang dapit pilde? Nakadungog mo? Kaywaman mo nakadungog. Pag-ingon niya siyang tema, pamatunan ako nga sayop ang Seventh-day Adventist nga doktrina 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaang dapit. Sumalas Biblia ang referensya. Dagtugan sa tinuod ng bakat. Di ba klaro? Di ba klaro? Nakabalusi ang sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist nga 1844 si Kristo ni sulod sa labing balaang dapit, pero way gigamit ang basihanan Biblia ang referensya, pero wa ko kadungog unsang referensya ang gigamit. Wa po ko kadungog unsang bersikulo ha. Asa sinadagan. Kanos aman gisulat ang Hebrew. Ano taga debate diri kanos ang gisulat ang mga libro sa Biblia? Ha? Dapat affirmative ka, nigamit kag Biblia, sumalas Biblia ang referensya, sayop ang doktrina sa Adventista, 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaang dapit, imong gitudlo, imong gibasa. Di abro no, inyong labi na kung inyong basa, among basahon. Pareha ba na mo gamit sa basas Katoliko? Pareha ganiha. Di na niya ang kuno ng sinunod silang pare. Huwag yun siya nakakounter. Di ba? Dako kayo itong impact. Dako kayo itong impact. Ano dakong impact? Ilang basahon mismo nagtugan ni Apon sa pagtulunan sa afirmatibong Adventista. Karon nahimo ba ng alima? Wala. Niya dili libro, wala nga basa. No? Great controversy. Na, og iyan yung gigamit-gamit, pertigong kubuta sa iyang panghuna-una, kay great controversy ko na. Dakong kasamok. Munang wagod siya di ko siya makasamot sa iyang doktor, sa iyang ipamataw nga sayo. Samok yung kayo sa iyang panghuna-una. Mauna mga kaigsunan. Sa Biblia, way mabasa ang iyang tema. O sa iyang tema, be? Negatibo ta. Ngayon ang tema dire. Pamatudan ko nga sayop ang Seventh-day Adventist nga doktrina nga 1844 si Kristo ni sulod sa labing balaang dapit. Muna ang pamatuod. Sumala sa Biblia ang referensya. Gigamit niyang lagda sa Adventista. Abi na akong tuwa na dito. Sayop ang doktrina sa SDA nga si Kristo ni sulod sa labing balaang dapit. Wala. Wala. Sa ato pa, ang tema, wala katoy hakaw. Kung sabay akong gupon, wala katoy hakaw. Pero ang tema pa, sumala lang niya, aperting baruka. Pero sumala sa Biblia, sorry my love, Brother Paul Alima, nawag yun tayo mahim saan ni Brother Paul. Napliti ko tagwagi, napliti ko lamang taganihan ni Kisibog, mupaulig yun ta nga, makaingon yung may wala gastuhin. Kaya sumala sa Biblia, praise the Lord. Sumala sa Biblia, pero wala ay nakapawatuod, sumala sa Biblia. Samot na sa referensya. Ang resulta, ang iyang tema ni diferensya sa Biblia o referensya nga iyang gibasihan. Pagpaka na itong Ginoo mga kaigsuonan. Pagpaka na itong Ginoo. Moingon ganit nga sumalas Biblia sama sa korte according to these documents. Nago kay dokumento nga makapamatuod. Pag-prove sa imo nga gi-affirm. Pag-prove sa imo nga gi-testify. Aron
dunay kredito, dunay gibugaton sa mga tao ang imong pagpatuod. Pero karon nga hapon, I conclude na ang sumala sa Biblia o referensya ni Brother Paul Alima, we come to the conclusion nga dili sumala sa Biblia referensya ang iyang tema, kundi sumala lamang sa iyang kaugalingon. Higala, igsoon, nindot kayo ang atong pagtulokabildo karon. Ang atong Dios makahimo sa bisan unsa pagkaluoya ang Dios ni Paul Alima kay dili makahimo sa pagsulod 1844 sa labing balaang dapit dito sa langit ng puloy-anan. Daghang salamat og maayong hapon kanatong tanan. Dalaygon atong pasalamatan dayon. O karon ang last nga mohatag rebuttal atong igsoon affirmative side, Brother Paul sa Pablo Alima. Ang nahimo ragyod ni Mr. Bindilio mong pagbandilyo sa iyang sayop nga pagtuo. Iya ko nung ipabasa sa ako sa Biblia nga sayop ng 1844 nga nung basaho man ang sayop ng mga edaan. Giunsa nako pag-prove nga kana sayop, gibasa nako ang Hebrew 9:12. But he did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood. Gipangutanan ako sa nakasabot ka ba og pulog entered? E-N-T-E-R-E-D. Sa nakasabot. Unsa man ang pulong entered? Musulod pa o nakasulod na? Nakasulod na. Sa ato pa, sayop lang imong 1844 pa ang pagsulod. Kaysa pagsulat ni ng Hebrew, nakasulod naman. Dahil nang imong sayop nga argumento, unsa man ang imong Diyos, Brad Paul, wa na day gahong nga mosulod sa 1844, o balihon po taka. Unsa man po ng imong Diyos, di kabalo nga hinlo o nang hugaw? Ano mo gamit mga argumento na naghapramang ka anak? Ang Diyos makahimo sa paghinlo bitang sa butang hugaw sa Levitikal law. Anong gamito po na 1844 pwede makasulod? Mahimo po na sa among Diyos. Pero ang imo lang sayop nga no, wala sa Biblia nga 1844 si Kristo misulod. Asa nagibasa? Gibasa ni anang selected message. Kinsa man ang libro? Libro ni Ellen G. White, ipangutana tahaganin na sa ato pagkanang 1844 di ay nga si Kristo misulod sa libro ran Ellen G. Basa, sa libro ran Ellen G. White. Angay pa rin ang tuuhan ng libro ni Ellen G. White, kanang inyong writer, angay pa rin ang tuuhan. Dini sa iyang libro, so mag-iingon din usa sa maghigugma sa mga tao sulod sa 150 katuig sa kasaysayan sa Iglesia Adventista mao ang magtutukod niini si Ellen Goldwhite. Si Ellen Goldwhite nag-edad og siyam, gibuno siya sa dakong bato sa iyang ulo. O sa may resulta, maglabad ang iyang ulo kung mupugos siya basa. O imong gibasihan nga statement ka na maglabad ang ulo. Kanang imong 1844 nga giingon Ellen Goldwhite, bunga na sa kalabad sa ulo. Kanang imong maestra gisupak yun ning Hebrew 9:12. Klaro diyo? But he did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place. Nakasulod na. Pero si Ellen Goldwhite, 1844 pa pagsulod, asa man day miskala si Kristo. Naglaro-layo rin ang imong Ginoo, Mr. Bindilio. Anong tuuha man nato na statement sa imong libro nga si Ellen G. White, nga gibuno man na sa bato sa ulo, maglabad man ang iyang ulog magbasa, sa ito pa kining imong pagtulunan, nga supak sa kamatuurang gitudlo sa Biblia, bunga na sa kalabad sa ulo sa imong maestra. Ano perting luuya gud ang tao ning atong pagsuunang sa barista. Manang di gyud sila makasabot sa Biblia sa makonteksto niini.
ang ilang nagtukod sa ilang simbahan, maglabad ang ulo ug magbasa. Bunga sa pagkalabad sa ulo. Mao kana ang kamatuoran nga naguba gyud nato. Mao nang dili na mabasa sa Biblia ng 1844 kay sayop na ug mao nang atong prueba. Pero iya kong giingon nga basahon ko na ko sa Bible nga sayop ng 1844. Oy, sayop naman gani ipabasa pa nimo. Mao nang gani wa na sa Bible ka sayop na. Yan kontra kay nasa Biblia. He entered the most holy place. So kanang ilang Kristo nga mao pay pagsulod sa 1844 magduda da kung kinsa na ang Kristo. E daghan man nagpaka-Kristo. Mao na nga ang paghilot ni Ellen G. White sa ilang sayop nga pagtulunan ang 1844 gibasa nako sa America in Prophecy nga ang una daang teaching ana nga si Kristo mobalik sa yuta sa tuig 1844 napalpak man ang ilang interpretation naghimo sila bag-ong bersyon nga perting palpaka gihapon nganong mapalpak kay ang inyong gibasihan nga libro sinulat sa taong maglabad ang ulo kung magbasa. Mayang hapon o hinaot dili maglabad ang atong ulo sa pagpaminaw sa kamatuoran kagipabuhagay nato karon kahaponon. Dalaygon o pasalamatan nato ang Dios sa kadaugan sa kamatuoran. Palakpakan nato.